Treasure Hunting Weekend. Mga katiyats, kami ay pupunta ngayon sa hukay ng ating katiyats at atin i-final detect ito kasi ito ay meron ng lalim na 3 meters, kaya pwede na siyang i-detect ng final detection kung positibo ba talaga. Well, ang una kasi niyan sa hindi pa nahukay, 'di ba, yung surface ng lupa ay atin dinidetect nila, atin dinidetect yung paligid ng pinaginalaan natin ng mga treasure marker kagaya nito. Ayun, no, parang merong maliit na cave, parang entrance. At kapag nag-detect yan, ay yan yung oras na atin hukayin, 'di ba? Ngayon, nag-detect kasi yan sa mga kagamitan ng ating mga ka-TH. Kaya hinukay nila. Siyempre naman, di ba? Kailangan talaga test dig, mga ka-TH. Test dig ay may lalim lamang na 2 meters hanggang 3 meters. At kapag walang nakitang bagay na gawa ng tao, yung talagang gawa ng tao na bagay, katulad ng mga stone marker na hugis talaga, di ba? Na hinugis na ginamitan ng chisel, yung talagang hindi gawa ng nature. Dito may nakita sila na puso, ayan, no? Pero sabi ko na noon, ang hugis puso ay marami yan sa nature, kasi ang bato kapag nabiyak, diba, ang iba niyan ay magkahugis puso. Kaya very common ang puso. Malaman lang natin na ang puso ay legit marker, underground marker, kung merong karakter na isinulat dyan na kanji or butas na sadyang chinisel. Pero kapag walang butas ang bato na nilagay na hugis puso, pwedeng natural lamang siya sa kalikasan at hindi siya marker for Yamashita Treasures. Ito na yung sinabi ko na ang Pilipinas ay napaka yaman sa minerals. Kaya itong nakita yung bato na parang simento ang kulay, kasi akala nga nila ay simento na talaga. Simento ang kulay niya, oh, ay talagang grabe. Metallic talaga siya. Napakalakas ng detection ng metal. Kaya na-detect siya ng mga kagamitan dahil nga kargado siya ng iron, ang bato na to na parang simento, at meron pang minerals. Kaya iron and minerals ayan, no? Para nga siyang simento. Kaya siyempre kailangan butasin sana nila katiyat yung kapal-kapal niyan. Pero wala talaga, kahit i-dowsing, hindi humihigop sa dowsing. Ganon din sa pendulum. Ni penduluman ay hindi hinigop. Yung unang mga detection kasi ay kaya nag-detect yun dahil ang lupa ay hindi pa nagalaw. At ang ilalim ng lupa ay kargado nga ng mga bato na tulad ng ganyan. Ngunit nang mabasag-basag na ito at may ahon, yung iba na ahon na, so yan na yung time na mawawala yung detection at signal. Kaya magtaka tayo bakit hindi nag-detect, kasi nagalaw ng lupa at naahon na, naitapon na yung iba. Kaya humina or talagang nawala ang signal. Nawala ang detection. Kagaya niya, no? Yung natira dyan parang solido na nakakabit pa sa malaking bato. Kaya ito isa rin sa mga bato na pinaglagyan ng mga sucker deposit ay yung bato na parang tinapyas na flat na flat. Kagaya ng gilid nito, napaka-flat talaga yan, no? Kaya pwedeng meron dyan. Pero kung meron, ay talagang madetect yan ng ating detector Palagi ka nang hugaw-hugaw pa jud tay. at mag-rehistro na precious metal kung meron man. Pagikan sa bangko. Ayan, o kaya Mail ka pin. ito ang unahin, yung mga malalaking bato, kung meron kayong detector Rin pa ina mahala da ide. na maganda, ay unahin yung malalaking bato na flat ang surface. Wa man pwede
Sa magkanaog dito. Kasi karamihan ng nilagyan ng hapon ay tinapyas talaga nila yung mga yung side ng bato para meron silang palatandaan na ito yung bato na yun dahil flat na flat. At nilagyan nila yan ng sekretong code, ang bato na hindi natin nababasa at hindi rin natin nakikita. Kana. Okay, so ito na, babain ko ang hukay nila katiets para siguradong malaman natin kung merong ang precious metal. Kuam sugod mig trabaho alas 11 na. So ito ang Mga duha pa kadlaw. unang i-detect ko ay yung ground. Kunin mong buohon. Pagkatapos ay ang mga bato na. Tulura. Yan, so Ito na ay detector ni dito na Java. portion ay talagang napakalakas ng kanyang ng detection niya at nagrehistro sandali yung precious metal pero nawala rin. Yes, ang basic ang kuan na So sila. yan yung technique kapag nag-register na precious metal yung bato sa inyong detector Ang kuan siguro na katong na ay ulit-ulitin nyo 4 na beses kapag precious stones lang ng kapag batuhan. ganun pa rin na precious Mamaya, mga metal nakuha. ang magrehistro sa detection, ibig sabihin yan ay totoo na yan. Pero sa isang beses lang kasi pwedeng makahigop ng signal ng minerals ang detector eh. Kaya Balik ka tong i-analyze na mineral. ito na isang precious metal pero hindi. Parang nagkamali lang siya pero nang ulitin mo yan, ulitin mo ng 3 beses ay hindi na siya magrehistro na precious dahil na proseso na yung signal, nabasa na yun. Nung umpisa lang ay medyo na-overwhelm ang detector, di ba? Ang lakas kasi ng mineral content ng bato. Yung bato na nandyan. Kaya huwag ka agad mabigla Wala diha. kapag nagrehistro na precious metal. Na mami na nakuha nga Huwag mga ka agad nagdudami mabigla mo. kasi pwedeng Tawag- hindi, Gitawag og precious pwedeng stones hindi nga precious. white gold. Kaya ang gawin, ulit-ulitin hanggang 5 beses ang pag-detect kung precious pa rin ang magrehistro. At kapag nagbago na at hindi na precious, ibig sabihin ay mineralized rock lang yan. Kaya yan talagang masakit sa masakit sa damdamin ng mga treasure hunters kapag sabihin natin na wala na. Yung iba ayaw maniwala, kahit sabihin ko na wala na ay hinukay pa rin dahil ang sinunod nila ay ang kanilang puso at damdamin. Well, ang puso at damdamin natin gumagawa kasi yan ng kwento eh. Parang naniwala tayo na mahal tayo ng ating girlfriend, yun pala ay hindi, merong iba. Parang ganun yan eh. Ang treasure ay hindi dapat pakiramdam ang gamitin. Ang gamitin ay analysis at scientific approach at gamit ng kagamitan. So ano yung scientific approach? Ang dapat may makita ka diyan na mga basag na buti, basag na jar, basag na plato, sa lalim na yan. At hindi lang yan, may iwanan talaga ang hapon na kagamitan nila. Pwedeng punyal, pwedeng espada, pwedeng helmet. Yung ganun, kapag merong ganun sa 3 meters deep, yan na yung time na ipagpatuloy nyo kahit walang detection. Pero kapag wala talagang detection, wala pang signs, walang kagamitan, hindi na yan dapat ipagpatuloy dahil yung na-detect nung una sa ibabaw ay mga mineralized rock lamang at itong mga magnetic rocks, mga katiet. So yan ang lesson learned na ating tandaan. Kailangan sa 3 meters meron talaga tayong makitang mga signs na kagaya nito. Ito, papakita ko, ito yung mga positive na tunnel na dinetect ko. Iwan ko lang kung nakuha ng mga nagpa-detect sa akin kasi hanggang detection lang naman ako, hindi ako nakatingin sa operation nila. So pwedeng nakuha, pwede rin hindi. Pero ito yung mga legit marker, man-made, at napakaganda nito. Positive na positive. Alright, so yan lang ang aking may advice sa inyo, mga katiets. Huwag na magpatuloy
Kapag sa 3 meters walang man-made object, walang legit stone marker, at walang kagamitan ng tao sa 3 meters deep, at walang man-made na bagay katulad ng tabla na palutsina, katulad ng helmet ng Hapon, at kanilang mga bayoneta, iniiwan kasi yung iba eh. Kaya merong marker na bayoneta or bayonet. Okay, so another treasure hunting weekend. Maraming salamat sa nanonood ngayon. Sana ay may napulot kayo na kunting advice galing sa ating channel. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.